Uy! Kumusta naman, mga kapatid? Agang party nito Hindi po nalipat ang shoutout sa tanghali. Ito pa rin po ang H2H. Siyempre, ng inyong Kuya Poy. Yun nga lang, sa kasamaang palad. Actually, katulad ng kinikwento ko kanina, kagabi pa lang, talagang not feeling well na si Guapopoy. Namimilipit na sa sakit ng tiyan, si Kuya Poy. Even before nung nag-start siya ng Dr. Love radio show ni Brother June. So, ayun, pagaling ka Kuya Poy at dadalhan kita ng napakaraming Loperamide. At saka yung mga anong tawag doon, yung Oresol. At saka kayo rin uminom tayo mga kapatid ng napakaraming tubig dahil hindi talaga biro yung init ng panahon na nararamdaman natin ngayon. Kahit na kagabi, di ba? Kahit na sa gabi, daman nyo ba? Maswerte nung mga naka-aircon, pero paano yung mga walang kakayanan? Paano yung mga talagang the electric fan lang? Kahit nga yung buga nung electric fan, ang init pa rin ng singaw. Parang alam mo yun, mamimili ka na lang kung hindi mo i-on yung electric fan at para kang nasa sauna, o bubuksan mo yung electric fan pero init din naman yung binubuga niya, parang hindi rin siya nakakatulong. Parang mas masarap pa talagang matulog sa labas. Kasi nga ang init-init, lalo na kung concrete o semento yung mga bahay ninyo. So mga kapatid, hindi na talaga biro ang init. It's so naglalagablab and so hot in the city. Kaya sana mas marami pa tayong mga halaman at puno na itanim. Ayan, nasa na yung mga plantito at plantita natin? Kailangan natin yung mga plants natin. Anyways, eto na tayo mga kapatid Simulan na po natin ang programa. Pwede na po kayong tumawag sa amin sa 8631-5788 at 8631-6674. Karinin nyo po yan. Pwede kayong mag-iwan ng comments or reaction sa Facebook live broadcast. Hanapin lang po yung H2H. Ayan sa Radyo 5, 92.3 True FM. Kayo po ba ay na-share nyo na? Yung mga mga fans ni Kuya Poy, gandang gabi po. Ay, gandang gabi. Sorry na sanay sa gabi. Gandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, ay ganda naman ng ng numbers natin sa FB Live. Ay, kanina kasi 143, ang ganda, parang nagpapahiwatig ng love. Pero ngayon mas umakyat pa. Anyways, ayan mga kapatid, let's do this. Mamimigay po tayo ng ating sulit TV box. Abangan nyo lang yan mga kapatid Tutok lang sa ating segment na H2H. Ayan, habang nahuhulog ang kodigo ni Tita L. Tutok lang sa ating segment na H2H Confessions, Love Question of the Day at Dear Kuya Poy. At malay nyo, kayo na nga po ang susunod na magiging winner sa araw na to. Mamaya pagkatapos ng aming programa, i-announce po natin kung sino ang maswerteng nanalo sa ating pa-contest for today. Sorry kung medyo hyper kasi nakadalawang kape na po tayo sa kabila po ng init. Nakadalawang mainit na kape na rin si Tita El. Yung pangalawa napaso yung dila ko kaya tinigilan ko na. Okay, dito na po tayo sa ating unang segment na tinatawag nating H2H Confessions. H2H Confessions. Ayan, mga kapatid, katulad ng naikuwento ko kay Tito Lord kanina dahil tanong siya ng tanong. Ayan, alam niyong broadcaster siya dahil ang dami niyang tanong sa buhay. Eto na, 2 taon na pong nangliligaw itong si alias Balong. Pero until now ay hindi pa rin siya sinasagot ng bet na bet niyang si alias Colleen. Pakiramdam tuloy ni Balong, kolorum daw ito. Dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin daw siya pinapapunta sa bahay ng nililigawan niyang si Colleen. Maski nga raw holding hands, ayaw din ipalasap kay Balong. Lahat na raw po ng language, ng love language ay binigay na ni Balong kay Colleen para maipakitang legit at tunay ang feelings niya sa kanya. Atin pong makakausap sa kabilang linya si Balong ng Caloocan, 25 years old. Hello, Balong!
Hello. Hi! O parang ang happy naman ni Balong. Parang hindi naman yata, malungkot. Dahil ilang years ka na bang nangliligaw? Nakalagay lang dito, matagal eh. Gano'n na ba katagal? Tag dito? Recent ko lang din na pinormahan. Recent mo lang pinormahan. Gaano ka recent yung recent? Kanina lang. Siguro I just remember it like yesterday, about 2 years ago. Wow! 2 taon na! Kung sa bata yan, nagsasalita na yan Sa bata, tumatakbo na yan. O, diba? 2 years mo siyang talagang nililigawan. As in, walang putol? Religiously, nililigawan mo siya? Saan ba kayo nagkakilala? Nagkakilala kami nung nakita ko siya nung may paliga malapit sa amin. Tapos yun, nilapitan ko siya. Although nakakaya waterboy lang ako dun sa liga. Baka kasing gusto niya yung forward, di ba? Yung center, ganyan. Sana dinaan mo naman sa pogi. Ano naman yan kung waterboy, pogi naman. Tsaka at least ako hindi pawis, fresh pa rin, ganyan. So, dahil sa paliga, kayo nagkakilala. Pero ano yun, taga-barangay nyo rin, itong si Colleen? Paano mo siya nililigawan? Imbis na water sa kanya, arts sa kanya. Sana nilagay mo rin sa noo, baka sakaling gumaling, di ba? O kaya sana tinapat mo yung soft drink sa puso, baka sakaling yun na yung healing powers, di ba yung soft drinks na yan nakakagaling sa commercial nila. Bakit hindi ganun ang ginawa mo? Sa bagay, di pa uso yun 2 years ago. Pero sige, Balong, 2 taon mo na siyang nililigawan. Paano mo nga siya nililigawan kung hindi ka niya in-entertain or pinapaakyat sa bahay nila? Minsan sinasamahan ko pag pauwi. Sabi niya daw, natatakot daw siya sa aso kapag may naagala. Pag nag-bark pa lang, biglang umaangkap sa akin. Umaano sa'yo? Yun. Umaano sa'yo? Umaano sa akin. Ano? Kasi takot siya sa may marami kasing ligaw na aso dun sa amin banda. Kaya, ayun. Napapakangkla siya sa'yo? Pero pagka doon, yung sa malapit sa bandang sulok, sabi niya daw, tigil na daw ako. Siguro kasi nataon doon sa kanto na yun, wala nag-aanong mga aso. Kaya, okay lang. Okay. And then, saan kayo nagkikita? Kung bukod sa sinasamahan mo siya or hinahatid mo siya, ano pa yung ways para maipakita mo sa kanyang seryoso ka sa pangliligaw sa kanya? Nung around 1 year, ano nangyari sa'yo? Hala, nalaglag na yata itong si Balong! Hello? Ay, akala ko. Nandito pa ako. Kasi may tumunog-tunog, akala ko bumalentong ka na. Sige, tapos? Nag-request siya sa akin ng spicy chicken joy, isang bucket ka. Wow! Binigay mo naman. Balong. Hello? Carpet, gusto mo? Anong carpet? Para lumutang ka. Charot. So, sige. Medyo malalim yung joke na yun. Ako lang daw yung nakagets. Okay, sige, Balong. So, pagkain, nililibre mo siya at lahat-lahat na. Natanong mo ba sa kanya? Baka naman stricto talaga yung parents niya. Kaya ayaw kanyang papuntahin sa bahay. Nakwento niya sa akin. Medyo strict daw ang parents niya, kaya yun, nayaan ko na syempre mahirap pagpatola tayo understandable naman on her end. Okay, dahil ikaw ay 25 years old na, nagtatrabaho na ba si Balong? Anong trabaho ni Balong? Yung work ko mainly construction. Construction. Anong ginagawa natin sa construction?
Yun, taga ano, Ano? nag-construct. Ano kinoconstruct mo? Lego? Oh, diba? In fairness kay Balong, tawang-tawa siya doon. Ano nga kinoconstruct mo? Ibig ko sabihin, tagapalitada ka ba? Pintura, electrician, di ba? Baka ikaw yung foreman. Di ba? Ano lang, mainly sa electronics sa akin. Wow! Bakit hindi pa nakukuryente itong si alias Kulin sa'yo kung gano'n? Meron naman palang spark si Balong. Delicate Waterboy na, tapos electrician pa. Baka baka sobrang conductive. To the extreme ka talaga. So ngayon, ano bang balak mo? Anong balak mo dito? Dahil 2 years ka nang nangliligaw, wala pa rin nangyayari. And how bad do you want it ba talaga na yung yung totoo etong sa loob ng 2 taon na to na niligawan mo siya, wala kang nililigawan na iba? Wala akong pinatos na iba. Pinatos talaga, siya no? lang. Wala kang pinursue na iba. Okay, siya lang talaga. So, anong balak mo? Ngayon na 2 taon mo na siyang nililigawan at parang wala pa rin nangyayari. Sabi ko lang, sana magkaalaman na kasi 2 years na Inip na ako. Magpapa-work gang ba ako o ano ba? Mayaman to Mayaman to. Feeling ko ikaw yung may-ari ng construction, hindi ikaw yung Kasi may pa-Wolfgang siya, ako nga, gang lang yung nanggigripo, di ba? Okay, sige, Balong. Tinanong mo na ba siya? As in, diniretso mo na siya, uy, alias Kulin, medyo 2 taon na rin para maka-move forward na ako sa buhay ko, kung wala na talagang pag-asa, kung wala na bang pag-ibig, by Jaya, sana sabihin mo na by Topso Sara. Diba? Ganon. Kinonfront mo siya in a nice way? Diniretso mo na ba siya? Tinanong mo na siya? Medyo hesitant ako. May mga times na parang pag ganun yung topic, medyo umiiling na siya. Kaya di ko pa diniretso. Kung i-reverse mo? Paano i-reverse to? Kasi 'di ba, for 2 years na nililigawan mo siya, sanay na siya na naandyan ka lang palagi. Na nakampante na siya na anytime I need Balong, he's just gonna be there kasi pinapi sa akin. Patay na patay to sa akin Kahit isang sutsot ko lang dito, Balong, I need your help. Tapos eto naman si Balong, yes po, ano yon? O, 'di ba? What if i-reverse mo? What if, What if kahit lubayan mo lang siya ng konti, magpahinga ka muna. Kumbaga ako na yung commander. Hindi naman sa ikaw yung commander, pero tingnan mo lang kung hahanapin ka niya. Alam mo, ito, feeling ko pag naging kayo nung Kulin, masyado kang controlling, Hindi. Bakit hindi mo subukan na wag munang magpakita sa kanya o wag muna siyang replyan kung nagme-message man siya? Try mo muna na, out of sight, out of mind muna. At kung hanapin ka niya, di baka may pag-asa pa. Pagka naman, hindi ka talaga niya hinanap, alam mo na yun, hindi na kailangan tanungin, di ba? Teka, sandali Balong. Tito Balong, sige. Tito Balong, merong gustong mag-react, isa sa mga calling natin. Siya ay 46 years old from Pasig City. Baka mapangaralan ka at mabigyan ng mas sound na advice kesa sa akin. Ito si Alma ng Pasig. Hi, Alma! Hello, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ate Alma. Narinig mo ba yung kwento ni Balong na 2 years nang nililigawan pero hanggang ngayon, wale pa rin? Oo nga. Sige, Ate Alma, andyan si Balong. Balong, makinig ka I will make palo. Pag hindi ka nakikinig Sige, Alma, go ahead. Yung payo naman ni Miss Laila, okay nga yun na minsan wag muna siya magparamdam. Tingnan niya muna kung ano ba talaga yung intention ng babae sa kanya na papansinin ba siya o hindi or may gusto rin ba sa kanya. Yun. Pero sa kanya naman yung lalaki kung talagang gusto niya talaga yung babae, tuloy lang niya yung panliligaw niya.
At least worth it yung panliligaw niya na matagal niya niligawan tapos sinagot siya, di ba? Ganun. Oh, Balong, ano sa tingin mo? Sige, I'll try na ano ba, mga limot ba? Hindi, wag mo muna siyang i-chat or Pagkapatinin, okay. Kaso, tuwing kukuha ako ng tubig, naalala ko yung pagiging water boy ko eh. Pinormal ko siya eh. Alam ka naman, di ka uminom. Ano gusto mo? Di ka iinom. Grabe. Yun nga. Oh. Di ba? Sige. Baka lang mag-work, 'di ba? Na at saka alam mo, masyado na yung 2 years. Masyado na yung 2 years. Ilang taon na ba to si Colleen? Baka naman kasi underage to. Hindi. Parang I think around similar age, if not Parehas kayo ng age. Okay, Ate Alma, baka meron kang gustong idagdag. Ano ba yung parang, siyempre na nararamdaman mo naman yun kung may gusto ba yung babae man lang or wala, di ba? Oh, may spark daw ba? Electrician, Baloy. Baka sa akin lang yung spark. Oh, hindi nang transmit. Oo, baka mamaya ikaw lang yung talagang nagtsatsaga sa kanya or baka hindi talaga siya interested sa'yo. Yun, kaya 2 years nang inabot. Sana, kung aabot ng 3rd year, ng 3 taon, kung aabot ng 3 taon, Balong, kung kakayanin pa ng powers mo, ganito sabihin mo sa kanya, alias Colleen, happy anniversary, kasi 3 years ako lang nililigaw sa'yo, wala pa din. Diba? Salamat, Ate Alma, sa iyong payo. Okay, bye. Okay, Balong, so paano natin susolusyonan? Try mong i-reverse or, kaya mo bang mag-move forward na? Medyo napaisip ako dun eh. Kasi minsan nakakaawa siya kapag tatawid dun sa may bandang gate eh. Matakotin talaga sa akin. Hindi naman yata kailangan ng jowa nitong si alias Colleen. Ang kailangan niya bodyguard kasi tagatawid lang ang tingin sa'yo. Diba? Ano ba to? Bodyguard, security guard. Anong kailangan niya? Diba? Parang ganun, alam mo, parang feeling ko, friends lang yung gusto niya sa relationship ninyo. 'Di ba? So tingnan mo, try to distance yourself. Kung hindi mo kaya ng biglaan, try mong i-distance yung sarili mo sa kanya ng paunti-unti hanggang sa ma-win off mo yung sarili mo sa kanya. 'Di ba? Sige, try ko. Kasi hahanapin ka rin naman niya pag kailangan ka talaga niya. O kaya alam mo, pasimplihan mo habang itinatawid ka, araw-araw, 2 taon mo na siyang initatawid or inihahatid? Ha? O di tanungin mo siya, alam mo, sa loob ng 2 taon na hinahatid kita, mula dito hanggang doon sa destination. Paano naman kaya yung puso ko? Hanggang saan kaya yung destination sa'yo? Diba? Diretsuhin mo na. Masakit man, nasabihin niya na talagang hanggang kaibigan lang tayo, tanggapin mo na. Kasi it's been 2 years, diba? Kailangan mag-move forward ka rin naman para sa sarili mo. Mamaya, sobra kang nakafocus dito kay alias Colleen, kung hindi naman pala talaga siya yung meant para sa'yo, baka naman mamaya alias Jocelyn pala ang bagay sa'yo, o si alias Jocelyn pala naandyan lang, hindi mo napapansin kasi nga tutok na tutok focus na focus ka dito sa inaasam mo ni si alias Colleen, 'di ba? So try din kasi 2 years na. Grabe na yon, sobrang ligaw na yon ha. Parang ang mga gumagawa na lang niyan yung mga yung mga lolo ng lolo mo. Kasi 'di ba, yung mga ligawan noon, ang tagal. Pero para sa panahon ngayon, di ko naman sinasabi na porket sobrang tagal ng ligawan hindi na legit. Pero OA na yung 2 years. Baka friends lang talaga ang gusto niya sa'yo. Okay, Balong? Alright. Sige. 'Di ba? Try mo rin. Tapos pag hindi nag-work, tawag ka lang ulit. Malamang nandito na si Kuya Poy. Okay, got Okay, sige. Mag-ano ka na ng mga kailangan nyo sa construction nyo. Feeling ko mayaman ka Ha?
Hindi naman. Sige, maraming salamat, Balong. Okay, dito na po tayo mga kapatid sa ating LQ or Love Question of the Day. Totoo bang seryoso ang mga naghahanap ng love life sa mga dating app? Ayan na, #H2H asks. Sabi nitong si Christina, di po lahat kasi yung iba, libangan lang nila yan. Ay, trip-trip lang, ganon. Si Sergio Gonzalez, 50-50 ang sagot ko dyan, Kuya Poy. May iba na oo, dahil naniniwala sila base sa karanasan na rin ng iba. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang swerte ng tao. Totoo naman yun. Yung iba naman sadyang trip lang, ay ayun na nga. Trip lang, pampalipas oras, walang kaso kung ang mahanap niya, laro-laro lang din ang gusto. Paano naman kung ang matatagpuan niya seryoso, kawawa naman yung tao. Kaya wag din tayo basta-basta nakikipaglaro sa mga ganyang mga dating app. Gusto niyo makipaglaro, doon kayo sa mga gaming. Diba? Doon kayo sa gaming, wag kayo sa dating app. Ano ito, ha? Gusto niyo pala maglaro mag-PE uniform kayo. Diba? Gail Easy, mostly dyan hookup lang ang hanap. Bilang seryoso na naghahanap talaga ng makakapareha sa buhay, swertihan lang pag natapat ka sa taong matino. Kaya maigi na mag-ingat pa rin talaga. Oo nga naman, totoo yan. Always guard your heart ha, mga kapatid. Si Mary France, hindi ko alam kasi hindi ko pa natatry mag-dating app. Try ko na ba? Go! Pero wag mo i-try kung may jowa ka, Mars. Baka may jowa ka ngayon, awayin ako. Sabihin, ito yung nagsabi ng go. O, di ba? Rosalina C. Dalangin, sabi niya hindi. Napakang tipid, hindi ang sagot niya. Jonathan Galang, karamihan naman dyan ang i-scam at hindi seryoso. Ayun lang, o hindi ba? So sana hindi kayo, kung kayo mga suke ng dating apps, no? Sana hindi kayo ma-scam, pero totoo yung sinasabi ni Jonathan. Marami ang mga love scammers ngayon or tinatawag na task scam. Kapag nahulog yung kalooban mo sa kanya, kung ano na napapagawa sa'yo, minsan seryoso to at medyo sensitive. Yung mga bata baka may nakikinig. Minsan sasabihin, patingin naman ng nude. O diba, mga nudes, show me nudes, mga ganun. Syempre ka naman si in love, diba? Tapos online kayo, nagpakita ka nga ng nudes. Ayun, nako! Ba-blackmailin ka na niyan, te. Sasabihin, itong binigay mo, nako, kung hindi mo ako binayaran ng so and so, ipagkakalat ko to sa internet. O, patay na. O, di ba? Tapos noodles lang ang kapalit tsaka sardinas. Char! Di ba? So, ayan, mag-iingat din tayo kung dating app. Pero hindi naman natin sinasabi that it's all bad, ha? Cause, di ba? Cause, tinan nyo si Angelica Panganiban. Angelica Panganiban, Homan. Oh, yung isa namin reporter, pang ilang beses ko nang naikwento to. Si Patricia Mangune, Reyes na siya ngayon, dating app din. Oh, 'di ba? So hindi naman din lahat is bad, pero ang pinakang bottom line diyan ay mag-iingat po tayo. Okay? Speaking of ingat, ay, ito, sandali. Si Remy Ibasco, sabi niya, yung mga nagde-dating app, desperado daw, patay. Ayan, Remy, saan ka nakakuha ng love life? Ibulong mo sa amin para at least kahit paano, no? Makaano rin kami ng idea kung saan, 'di ba? Hindi po, ang magpauto, talo. Yun, sabi ni Aleni Hungko. Brian J. Lacra Balbido, good afternoon, Tito Brian. Ayan, and si Barcelita Lasio Tarong. Isang special shoutout nga pala kay Renz Ong Kiko at sino mahilig magmotorsiklo sa inyo? Ha? Ducati Philippines General Manager Miss Rizzy Bengzon nakikinig sa atin ngayon. Oy, Aaron, why not, 'di ba? Hello po, Ducati. Baka naman. Kahit napapicture lang sa tabi. Eto na mga kapatid, ang inaabangan ninyo na basahan ng sulat. Meron pong dumulog kay Kuya Poy. Siya po ay si Martha ng Pasay City, 45 years old. At ang sabi ng kanyang liham, Dear Ate Laila, magandang araw po sa inyong lahat ng nakatutok sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Pakitago na lang po ako sa pangalang Martha, 45 years old ng Pasay. Kasal ako Ate Lai sa asawa kong itago na lang din natin sa pangalang Edward na isang security guard. Habang ako naman ay tumatao sa aming munting sari-sari store. Hindi ko napapatagalin pa. Hindi ko po kasi sukat akalain Ate Lai na may bigla na lang isang babaeng sumulpot
sa aking harapan sa kainitan ng tanghali. Ang babaeng tinutukoy ko ay itago na lang din natin sa pangalang Fe. Bukod sa kanya ay may kasama rin siyang isang bata. Pero ang hindi ko lang talaga sukat akalain na anak daw pala yon ng Mr. Kong, si Edward. Nabingi ako ng mga oras na yon. Hindi ko alam pero hindi siya agad nag-sink in sa akin at pagtatapat ng babae sa asawa ko. Sa totoo lang, parang ampunan ang tingin sa akin ni Fe dahil iiwan din daw ito o yung bata na anak nila ng mister ko dahil hindi na raw niya kayang buhayin at alagaan ito. And alam din niyang mabibigyan ng maayos na buhay ni Edward ang kanyang anak. Sa tindi po ng galit ko sa mister ko ay nagawang lumuhod sa akin ni Edward para humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Depensa ni Edward, hindi naman niya ililihim ang nagawa niyang kasalanan sa akin pero halos 1 taon na ang bata at matagal na niya akong niloloko. Sa ngayon, kami na ang nag-aalaga sa anak ng babae ni Edward habang patuloy ding inaayos ng mister ko ang sinira niyang pamilya. Pero sa kabila ng ginawang pagbabago ng mister ko ay hindi ko pa rin maiwasang umiyak gabi-gabi sa ginawang katrayduran ni Edward. Hindi ko alam kung paano ko ba maiaalis ang matinding sakit na iniwan sa akin ng asawa kong ito. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko, Ate Lai, bilang tampok na kwento sa araw na to ang aking istorya. Umaasa po ako na kahit papaano ay makakakuha ako ng payo mula sa inyo at sa lahat ng nakatutok sa programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Martha. Martha, ang sakit nang nangyari sa'yo. And I guess no man or no woman would ever want to be in your situation. Lalo-lalo na yung trust, yung mahal na mahal mo siya pero sa isang iglap, nawala. Tandaan niyo mga kapatid, hindi lang po kay Martha ha. Ang trust takes years to build but only seconds to destroy. And probably, kung masusolusyonan pa, a lifetime to rebuild or repair. So kayo may mga asawa, wag niyong sinisira yung tiwala sa inyo ng better half ninyo. And for you, Martha, kung pinapakita naman niya that he is truly sorry sa nagawa niya, time heals. Hindi agad-agad yan, pero hihilumi ng panahon ang mga sugat na yan. Ako hanga nga ako sa iyo kasi you're still in the relationship in spite of what he did to you. Kung iba yan, aalis na yan. Pahala ka sa buhay mo. Pero ikaw, you still decided that you want to make it work. 'Di ba? So, I guess more prayers and time para mag-heal ang mga sugat mo. Hindi natin maalis yon kasi may post-traumatic stress disorder ka. Pero what you can do is, bigyan mo siya ng second chance at magtiwala ka sa kanya na hindi na niya gagawin ulit yon. Na hindi na siya magkakaroon ng Fe, Aida o Lorna pa. At sana ikaw, Edward, kung nakikinig ka, utang na loob, last mo na yan ha. Kung hindi ako talaga, papatulfo kita, Edward. Tama. Anyways, congratulations kay Remy Lapasaran Prencilio. Ayan, ikaw ang nanalo ng ating Sulit TV box. Galing yan sa H2H Confessions Reactor. Ayan ha. So maraming salamat, Remy, sa pag-react mo. And syempre, ayan ha, dito na rin po nagtatapos. Maraming salamat naman po mga kapatid ha, sa inyong pagtutok at sa pagkakataon na inyo po kaming pinatuloy sa inyong mga puso. Ayan, mula kaninang alas 12 hanggang sa mga oras na ito. Bukas, magsama-sama po ulit tayo sa isa na namang episode ng H2H. Ayan, kasama nyo pa rin ako. Ako ulit, wow! Ako po yung Tita Laila Chikadora, same time, same frequency. Dito lang yan sa Radyo 5, 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo,